Ito na naman po ako for part 2 ng episode 3 ng Midnight Conversations. Kasama pa rin natin si Maron, si Prince, at si JP. Kaya, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and click the notification bell para mapanood nyo pa yung ibang episode. At kung sakaling hindi nyo napanood ang episode 1, put this link para mapanood ninyo yung first episode. So, let's go to the video. Balik tayo sa ating mga bahay. And mostly naman ito is nangyayari din to sa akin at I think hindi ko alam kung nangyayari din to sa inyo. Kung meron times ba na nahihirapan kayong na makatulog like ganyan. And yung parang pinaka late na time na nakatulog kayo, ganyan. Kasi mostly ganito na ganyan. Sige, JP. Every time na ina-atake ako ng insomnia ko tsaka anxiety, yung pinaka-late kong tulog, is 8 a.m. Ayan. 8 a.m.? Grabe yun. Parang, pag ina-atake ako ng insomnia ko, parang, hinihintay ko na lang mapagod yung mata ko para makusa silang pumikit ganun. So, napakahirap ng gano'n. Welcome back, sir. Napakasakit sa ulo nun. Oo, grabe. True. So, ayan. Actually, malapit din yung sa akin, ganyan. Kasi may time naman na alas 9 na ng morning, talagang ginagawa ko lang talaga is maglaba, tulong dito sa bahay para lang talaga maubos yung energy ko, makatulog, ganyan. Ako nakahiga na ako kaso di pa ako dinatapuan talaga ng antok hanggang ganong oras. Diba? True. Apakahirap pilitin matulog kahit ayaw na mga mata mo. Buhay na buhay yung utak mo, ganun. Oo, ayan. Ikaw naman, Maron. Ano yung pinaka-late mong... Siguro yung kumo talaga, Charis. Yung kumo talaga reason, no, kung bakit di nakakatulog. Totoo naman kasi, di ba, parang... True. As long as may friends kang online or naka-live, hindi ka naman makatulog. Pero, yung mga previews, even sa work, sa duty ko work dati, parang may anxiety kasi 'di ba, lalo na pag may mga bagay kang iniisip na hindi mawala sa utak mo. Parang parang bubuo siya, parang hindi ka talaga pinapatulog, yung hangga't na hindi mo naiisip yung tamang gawin or tamang yung magpapagaan ng pakiramdam mo, hindi ka talaga makakatulog, which is yung mga anxiety attacks. Basta, feeling ko yung pinaka magandang way is talagang prayer before sleep para at least, di ba, yung soul mo is kalmado, yung okay ka, happy kang matutulog. Kasi, kahit minsan kasi may reason na magpagpupuyat. Yung pagpupuyat na kailangan at yung pagpupuyat na yung talagang dahil sa situation or doon sa pakiramdam, nararamdaman mo. Ako kasi ngayon, ang puyat ko is more on dahil sa friends. Ayun, siyempre. Di maiwan-iwan. Totoo naman, di ba? Hindi ka makakaalis sa bahala na lang kung antokin ka doon, makatulog ka sa stream. Yun lang. Ayan. Ikaw naman, Prince, ano yung pinakalit na hindi ka nakatulog, ganyan? Ayun, Kuya AZ, ayun, dahil sabi nga ni Kuya Maron, merong na hindi nakakatulog dahil kailangan, dahil obligado. Tapos meron naman tayong time na hindi tayo makatulog kasi hindi natin alam yung dahilan kung bakit di tayo nakakatulog. So ayun, ako bigla na lang nagti-trigger ka diyan. yung late ko na tulog siguro is 4 AM sa hindi obligado Sa hindi siya obligado. Hindi obligado. Pero yung obligado kasi 'di ba nag-graveyard duty ako sa work. So minsan na uwi ako ng 6 AM. Uwi ako sa store, mag-out pa lang ako. So makakarating ako dito sa amin ng 7. Tapos pag uwi ko dito ng 7, hindi pa din ako makakatulog. Ewan ko kung bakit. So ayun, mapapaantok-antok pa ng konti. So makakatulog ako siguro mga 9:30 ganun. Ayun. Pero yung hindi obligado 4 AM, hindi ko po alam kung bakit kahit gusto ko nang matulog, nakahiga lang ako, hindi ako makatulog. Meron po palang ganun. Yun nga po yung gusto kong malaman kung bakit ako ganun. Meron. Yung
Yung gustong-gusto ko nang matulog. Ganun yung parang gustong-gusto wala ka na ng namang mata ko, iniisip pero na ayaw. iba. Wala ka namang buhay na buhay iniisip, yung pero... pag-iisip mo, diba? Oo. Oo, yun, ganun. Yung Totoo. gustong-gusto nang matulog na, gustong-gusto mo na magpahinga, pero pag pipigit ka, parang hindi ka pa rin makatulog. Didilat yung mata mo, ganun. Yun, 4 a.m. Pinaka matagal. 4 a.m. daw, AZ. Hello, Nilay. Ayan. Si AZ, 10 a.m. eh. Oo, mga 10. Ayan, Grabe yung 10 ng kay AC, no? morning. 10 a.m. Di ko na ata kaya yun. Siguro, Totoo. labasan na Oo. ako. Yung 10 a.m. Actually, nakatulog lang ako after na nag-breakfast. Uminom pa ako ng diba? tawag dito ng gatas para Grabe. makatulog. Hindi na ako nagkape. Ganyan. Although ako nagawa ko ng di matulog hanggang magkabukasan kasi namamahay ako. Nag-camping. Oo, Mm. yun. Ganun. One of the reason why. Yan oo. true. Totoo yun yung namamahay. Hindi ka talaga Hindi ako natulog. Hindi ka sa Simula gabi hanggang umaga, gising ako. Hanggang pag-uwian, gising ako. Oh, diba? Grabe. Tapos pag uwi mo sa bahay na sobrang pagod na pagod. Para ka nang lalambot bagsak ka na lang, talaga. pagbaba ka ng sasakyan, bagsak na lang si Mr. Nobody. Totoo. Pero ito may na-experience na ba kayo na parang lagpas 24 hours na kayong gising? Tapos parang ayaw pa rin makatulog ng katawan ninyo. Ako meron. Kahit yung intentional o non-intentional. Ayan, sige. Ako intentional. Meron. Meron. Nung namatay yung yung lolo ko. Ayun, kasi obligado magbantay ako sa kasi True. kailangan kong patulugin yung lola ko, yung mga tita ko, nanay ko. So, ako yung nagbantay 24 hours. Kasi kaya ko, obligado kasi. Palitan obligado kami. Naman. Oo, palitan. Ayan. Ano naman? Sa'yo naman, JP. Ayan. Katulad lang kami ni Kuya Prince. Ayan din. Nung nakaburol din. Parang obligado. Nakaburol din mama ko. Nagbantay ako 1 day and a half. Gising ako. Tapos after 1 day and a half na yun, pinalitan nila ako. Pinapahinga na ako. Yun. Ako kasi, naman, unintentional. Talagang dahil ang dami nang iniisip, hindi ako makatulog. Nangyari, 30 hours gising. Ayan, tapos, na lang, talagang nakatulog na lang dahil kasi paggabi na, yun, buti na lang, sumakto sa body, sumakto sa padilim na ng Naku, sabi ko, ayoko nang ulitin yun. Yun yung time na nagkasakit ako ng August. Unintentional yun. Yung August yun. Grabe. Sakit sa ulo after talaga niyan. Oo nga, alam niyo po yung puyat na puyat ka, tapos matutulog ka. Pagising mo, sobrang sakit ng ulo. Oo, tapos ang hapdi sa mata. Yes. Experience ko yan. Yung parang may buhangin. Tapos yung may time na, di ba, kahit nakabawi ka ng tulog, pagkagising mo, naantok ka pa din. Hindi mo alam kung bakit. Sobrang bigat ng pakiramdam. True. Apak-exhausted mo, di ba? Oo. Pero sa'yo, Maron, meron ka ba yung either intentional or unintentional na parang lagpas 24 hours kang gising? Intentional, yung college talaga, madalas halos 1 week straight talaga, ang tulog ko lang is 1 hour. Tapos another 1 hour sa biyahe. Kasi diba, sa Manila ako nag-aaral. Tapos ang biyahe ko is more than 2 hours. Yun talaga yung so parang yun pa yung pinakamahaba kong tulog, yung sa biyahe. Compare sa tulog ko sa bahay. Kasi sobrang daming priority. Daming tulog, ganun. Oo. Ang dami talagang ginagawa, yung tipong, kasi dati may organization ako inside and outside school. Tapos meron pang mga thesis, talagang sobrang pinupuyat kami kasi ang ikli ng panahon na binigay sa amin. Tapos, doon ka na matutulog. May point pa nga na ang layo ng nararating ko sa sobrang puyat. Lumalagpas ako sa dapat kong babaan. Yun lang. Mapasarap yung tulog. Oo, mas masarap matulog sa bus kaysa sa bahay. Lalo na pag Cavite, yung mga wala namang diretsong na makarating ka ng Tagaytay. Diretso pa yan ng diba? Oh my God. Diretso bakasyon. Kasi mga, naman, unintentional, yun nga, yung pag may iniisip ka, tapos parang may problem ka, yung talagang hindi ka papatulugin, yung mga ganun talagang instances, yung parang minsan pag malungkot ka,
may iisipin ka talagang hindi mawala-wala sa isip mo. To the point, parang distracted ka. Kung yung sinasabi nilang mababaw yung tulog, matutulog ka man pero maya-maya gising ka. Maya't-maya Gigising ka kaagad. Balisa, kumbaga balisa. Yun to the Bro, point, ayun parang ayaw mo na matulog. Ganun. Oo. Kasi ang hirap pang ngayon, pag nabalisa ka, kung hindi ka talaga makatulog, may Kumu. Eh di pag pumasok ka ng Kumu, inopen mo yung app, wala na. May natambayan ka na. Hindi ka na talaga makakatulog. Unlike before na walang Kumu. Pag Facebook scroll ka, pag may nanood ka ng mga video or clips, pag bigla makakatulog ka talaga kasi antokin ka, wala kang kausap, ganyan. Unlike sa Kumu kasi, ang dami mong pwedeng ikutan. Kaya talagang puyat is real. Puyat is real. And, ayan, since naman tawag dito, and good thing, ayan, there's a good thing and bad thing din sa mga ginagawa natin in apps like Kumu, and yun nga, moderation. Good thing na kahit papaano, nababawasan ko na rin yung ganyan kasi dati din naapektuhan din ako ng too much Kumu, and ayan, kahit papaano buti naman na nababawasan na natin. Re-reflect tayo, iniisip, ganyan. So, sa inyo, ano yung mga bagay na, sabihin na natin, yung mga dreams na na-achieve nyo na as of now? At ano pa yung mga gusto nyo pang i-explore? Eto. Punta muna tayo kay JP. Hello? Hello, iCross. Yung dreams, easy. Sa akin kasi parang di ko pa na-achieve kasi still student pa ako. And yung dream ko is makapagtrabaho. So di ko pa talaga so di ko pa na-achieve yung dreams na gusto. I'm still working on it. Still working. Ayan. Pero ano yung bagay na gusto mo pang explore sa ngayon na hindi mo pa nagagawa? Ganyan. Explore. Basta yun nga na pinafocus ko sa sarili ko Explore ko pa kung ano talagang kaya kong gawin. Yung mga pa? Parang ano talaga yung profession ko. Ganun. Ganun. Sabagay, may time na ganun naman yung parang trying something new, ganyan. Sa'yo naman, Prince, this point in time, ano yung masasabi mo na parang, you already achieve something, and kung ano pa yung gusto mo pang ma-explore? Ayun, sa akin naman kay AZ, hindi ko pa din, may na-achieve na ako kasi marami akong dreams ako yung tao na sobrang dami ng pangarap. So meron na din ako mga pangarap na natupad, which is natulungan ko na-try ko ng tulungan or i-support yung family ko as well. Kasi yun naman yung yung goal natin as a son or children ng pamilya, yan. Yun yung goal ko yung ma-experience ko na matulungan sila sa financial needs namin dito sa bahay. So nung nag-start ako mag-working, 'di ba, working student nga ako. So ayun, isa yun sa mga pangarap ko makapagtrabaho. Yun yung isa, natupad ko na. Yun, nakapagtrabaho nga ako kahit service crew. Ayun, sa isang fast food restaurant. So, pangalawa is, gusto kong ma-experience na makapagbigay ng pera sa aking mga magulang. So, di ba, nung nag-aaral kasi ako ng high school or na elementary, di ba, nainggit ako sa mga anak na nakakapagbigay ng pera sa mga magulang nila. Hindi yung hingi ng hingi, yung kadalakad nila, hingi dito, hingi doon. Yun, gusto ko ma-experience, sabi ko, nung nag-aaral ako. Pag nasa exact age na ako, gusto ko ma-experience na makapagtrabaho at makapagbigay ng kahit konti man lang na pera sa aking mga magulang. Yun, pangdagdag sa mga pangangailangan sa bahay. At yung pangatlo is malapit ko nang matupad, Kuya AC, which is makapagtapos ng pag-aaral nga. So, this coming July ang aking graduation. Ayan. So, ayun. Congrats. At nakalista na din ako sa candidate of graduating. So, ayun. Sobrang fulfill ako. Sobrang happy ako na isa pa na na-achieve kong dream is yung makapag-aral ako ng hindi ko na hinihingi sa magulang ko yung pangpaaral ko para sa sarili. Ayun. So, ayun. Sa kaalaman po ng lahat, ako po ay isang working student at ayun, sa loob ng 4 na taon na pagtapos ko po ang aking sarili. Ayan. So, hindi na ako humingi ng
ng tulong sa aking mga at yun po ay aking ginusto. Choice ko po yun na hindi na sila pahirapan sa mga pangailangan ko sa school. So ayun, tapos gusto ko namang i-explore Kuya AC. Ako kasi yung yung tao na pinipili lang yung kaibigan. Yung pinipili ko lang yung kakaibiganin ko. Yung hindi ako basta-basta nakipagkaibigan sa mga tao-tao na wala namang yung sa tingin ko is wala namang maitutulong sa na maganda kasi may mga kaibigan na na dadalhin ka nila sa sa hindi magandang gawain like pag-inom ng alak, ganito paninigarilyo. Ako kasi Kuya Easy, honestly, hindi ako naninigarilyo, hindi rin ako umiinom ng alak. So, ngayon naman gusto ko i-explore yung sarili ko. Gusto ko i-try kung yung yung gusto ko i-try na makipag-inuman with friends, ganon. Gusto ko i-try, gusto ko i-explore yung sarili ko na lumabas sa comfort zone ko na ganon. Kasi ako nga yung tao na hindi masyadong parang pinipili yung magiging kaibigan. Yung alam kong makakatulong lang at magiging at yung aangat yun lang. Yun. Actually, good thing din yan kasi i-share ko lang din. Ayun. Ako din is talaga. Mabait ako noon na talagang hindi ako umiinom or things. Pero na-experience ko siya nung talagang graduate na ako. Either in college, hindi ako nainom. And ayun. Actually, share ko lang din na ayun, ang sarap din yung feeling na ganyan. Na nakuha ko kasi parang naalala ko din yung sa akin kasi ako working student sa school din. And to the point na after ko gumraduate, in-observe ako ng school for at least like parang 6 months na maging staff. And it's very fulfilling na alam mo yung parang kahit nag-aaral kayo, nakakakuha ka ng kahit malaki. Sa akin, hindi nga yung part ng ko eh. Yun, na talagang ang sarap ng feeling na at saka yung plans na nakapunta na ako ng ibang bansa, particularly in Thailand, ayun, na sagot pa ng company, it's very fulfilling. Yung gusto ko lang talagang i-try is yung pumunta sa ibang bansa with the family. Na hindi lang ako pero sarap sa feeling ng ganun na. Yes, para mapadala mo sila. Sobrang sarap sa pakiramdam yung proud na proud sa yung family mo, yung true. Yung, kahit saan ikinukwento, yung anak ko na yan, di ko yan pinag-aral, ganito. Gumawa yan ng paraan dahil gusto ko makapagtapos. Parang sarap sa feeling. True. Sa'yo naman, Maron, ano yung tawag dito? Ano yung parang na-achieve mo na sa ngayon? Sabi mong one of your achievement or dreams na na-achieve mo na and yung gusto pang explore? Grabe, Sir Dave Silver. Ano po? Parang yung achievement ko, nagulat ako sa Silver account. Yung before mag-pandemic, yung 2019, alam mo yan, AZ, di ba? Parang graduate ako from graduation to board exam. Actually, no 2019 is more on blessing talaga. Kaya sobrang nakaka-anxiety talaga nung pandemic kasi parang ang dami mong gustong gawin na hindi mo nagawa. Kasi 2019 talaga full of blessings. Graduate ako. Ay, yun din ba yung time na na-award ka din? Oo. Tapos na-awardan ako sa city namin na Supreme Youth Leader of the Year. So, parang dapat may may mga duties and responsibility. Hindi ko nagawa kasi after that, parang nagawa ko naman kasi parang nung nagkaroon ng taal, may mga repacking, ganon. Tapos, ang sad lang kasi pagdating ng March, lockdown. True. So parang ang liit na parang lumiit yung mundo, parang feeling ko lumiit yung mundo, ganon. Pero nag-explore parang actually 'di ba, natuwa naman ako sa mga student leader. Yan sila AZ kasi yung mga organization nila continuous pa din, nagko-conduct sila ng mga activities online. Ayan sila AZ, sobrang active yan. Kaya matagal ko na rin kilala yan sa AZ talaga. Same passion outside work and Kumu. Talagang nakilala ko yan sa AZ kaya sobrang trusted friend talaga yan sa AZ. Tapos ayun, 'di ba, yung feeling na tapos yung achievement ko naman ngayon, yun sa Kumu nga na within a year, parang na-achieve ko lahat ng ina-expect ko nun. Hindi naman ina-expect, parang dream ko for me na parang dati sabi ko, imposible na magka-blue check. Kasi ang tingin ko talaga sa mga bronze badge at blue check noon sa Kumu
mga artista lang yan or di kayo mga influencer. Parang ang hirap makakuha ng ganung badge. Kasi dati iilan lang talaga ang bronze badge. Tapos parang iiduluhin mo sila gano'n. Tapos di ko naisip na by July, after 4 months ko mag-Kumu, magkakaroon ako ng badge. Nagka-blue check ako through NFC. Di ko rin na-expect na magkakaroon ako ng mga supporters na halos yung first campaign ko is after 1 month ko mag-Kumu. Parang May is nanalo agad ako ng campaign with the help of my EOS squad family, yung unang family ko sa Kumu. So, ang dami talaga. Tapos ngayon, nagka-bronze badge because of KCA with the help din ng mga friends. Ayan sila, easy, malaking contribution talaga yan kasi sinasama nila ako sa mga streams. Tapos ayun, diba? Pag nagpo-post nga ako about Kumu, sabi nila, "Hoy, artista ka na pala." Ganun yung mga tiki kasi diba, alam nilang ng mga nag-stream is more on mga influencer lang, artista. Makakasama mo. Same level ng badge mo, mga si Alex Ilacad, diba? Diba? Parang nakaka-amaze. Kaya yun. So, ito yung mga achievement na hindi mo talaga in-expect na binigay sa'yo because of hardship talaga, hard work, saka yung effort, kahit maraming struggle. Continue. Kaya sa mga mga aspiring streamer na wala pang badge, continue lang kasi walang imposible, di ba? May mga bagay na ibibigay sa'yo talaga. Second episode pa lang to, kaya make sure to like this video, subscribe to this channel, and click the notification button para syempre maging updated kayo sa popost ko pa third part nitong episode 3. At kung gusto nyo mapakinggan ito ng buo, you can hear it on Spotify and also on Google Podcast, Midnight Conversations. I will put a link also down below. So, thank you very much guys. Hanggang sa muli. Paalam.